Alright, so as what you know, in our present time, napakamura ng mga bilihin eh, ha? And the prices or mga bilhin nga natin becomes very, very cheaper, ha? So alam niyo ba itong trimmer na to, ha? I could only buy or I bought for only 2 for 2 for 100, okay? 50 pesos ang isa. At gagamitin natin dito sa okra. Tingnan natin kung gaano siya katalim, gaano siya ka-effective or efficient. Oh, see that? Talim ba? Ops, okay. Batang-bata na lahat to. Lahat ng sanga ay ating naalis lahat. Sa ganun ay magsanga ng panibago o magdahon. Kaya after 2 weeks, tingnan natin kung ano maging result. Wala natin kalabasa naman dito. Laki nito. Alright, where are you? Hindi mo mabolo yung ano eh. Ito siya, laki. Ilig na siya. Isa na lang ating natira pero nakaanim na tayo na napakarami dito ang kalabasa. Siguro umanay ko rito ng mga almost 50 pieces of this. Kasi malawang yung kalabasa natin. Ito nakapaikot siya. At ito na yung huli. Tayo pamigyan natin sa mga ating kapitbahay. Charity tayo ito talaga. Ito talaga. Kailangan maging mababait sa kapitbahay. Okay, kung natin. Gamit ang ating pruner. Oh, diba? Isang ano lang. Once again. Talim talaga siya. Alam nyo yung mga online items napakadaling bili lang niya at talaga namang very convenient para sa atin at mura pa, okay? Talagang malaki binigay sa atin ng online shopping, ano? Hindi na tayo alis ng bahay. Okay, ating dragon knife, talaga na pagka ganito ang ating kakainin, ha? Talaga masisya, fresh na fresh, ha? Walang halong chemical o walang halong gamot kasi sarili mo nga eh. At ngayong araw ay gagawa tayo ng very special dish ngayon. Gamit ang ating mga sarili nga eh. Wala nyo kung ano. Okay, gawa tayo ng pinakamasarap na po tayo sa buong Pilipinas. Kare-kare. Ito talaga pinakamasarap na dish sa Pilipinas kasi puro gulay yun eh. Siyempre may sawg din. Pero alam nyo ba yung kare-kare, ha? Sa pinaka-social na ulam yan, ha? Kahit gulay yan, social yan. Depende lang sa'yo kung ano sasahog mo, ha? Right. Mailuluto nito. Siguro isang talyasang puno yung ating mailuluto. Ano yung talyasa? Yung malaking kawali, ha? Kung hindi nyo nalaban. Yun yung malaking kawali na niluluto ka rin sa malaking kalan, alright? So, look natin. Talo ng dragon knife ko na to. See the dragon? Made from Japan. Okay? Mula sa basang Hapon. Japan is Hapon in Filipino. Sa mga mananakop ng Pilipinas. Alam nyo ngayong araw na to, ngayong mga nakaraang linggo, may napanood ako eh. Nakakatawa isang content creator na sinasabi niya na sakupin na daw tayo muli ng mga Amerikano at mga Hapon. Hindi na daw papalag. Nagpapasakop na raw sila. O tayo daw. Dahil, para ano kaya ibig sabihin nun? Kasi ang content ng mama, ng content creator, sobrang hirap na daw sa Pilipinas. Sakupin na daw tayo ulit ng mga mananakop natin. Ay nako, Pilipinas kung mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Napakanta na tuloy. So alam nyo ba, iniipon ko tong mga pinagbabalatan ko. I never throw this in, saan man lugar. Isang tapo na lang ako, lahat ng pinagbabalatan ko ng mga, lalo na to, mga gulay, sa compost pit lang, meron akong tinatawag na proper waste management, very systematic sa aking lugar, sa aming bahay. Kaya hindi tayo nakadagdag ng kung ano mga klase ng, ibig sabihin
yan magagamit natin dahil mamaya itutur ko kayo sa aking napakalaking compost pit pag kinuha natin yung atsuete doon, okay? So kunin na natin. Alright, so what are we waiting for? Okay, so nayaran na tayo sa ating kalabasa. Maya maya yung iba pang ingredients, sangkap, tulad na pechay, saging, o yung puso. Okay, kuha tayo ng isang puso, meron dito. Okay, let's go in. Okay, there we go. Yung puso, kuha natin isa. Alright. Oh. Ayaw. Pipitin ko nga. Manchot. Come on. Oh. Nahulog sa sapa. Teka lang. Kuha tayo ng atsuete. So itong atsuete na to, ito ginagamit talaga pampakulay sa pinakamaganda sa kare-kare. Ito pang lutuin. Natural, we're not going to use any coloring or any additives, kundi ito lang, all natural. Kulang pa kaya. Ito natin yung nahulog na where are you? Okay. So alam nyo, itong kinatutuhan ko, ito mismo ang compost pit. Kita ko sa inyo. Let me show you my very large compost pit na kung saan dito ko lahat nilalagay ang mga grass clippings, mga pinagwalisan ko. Dito lahat, okay? Ayun, hanggang doon ang aking compost pit, This is almost 10 meters in length and in wide ay siguro mga 3 meters. At nasa gilid nga siya ng sapa, yan. Hingin ng aso na yun, Anyway, na-feature ko na itong aking compost pit kung paano ko siya inane. After 6 months na inipon-ipon ko sa pag-aani ng mga sanga, nag-trim ako ng sanga ng mga puno, and lahat ng grass clippings sa mga pinagwalis akong down, dito ko diretso na tinatapon at nakaani ako ng napakadaming compost, okay? So the action is composting, and the one that we harvest nung nabulok na yung materials, compost na tawag. Okay, tingnan natin, let us look closely. Yan, so parang compost na siya. Oh, bulok na. Pagka natapos na yung tag-ulan o yung rainy season, pwede nating umpisan ulit itong compost pit natin, okay? This is now compost. Hindi pa siya compost, yung mga hibla-hibla pa hindi pa siya masyadong bulok. May brownies, Okay, balik tayo, pagbabalot ulit tayo. Maganda sa aking ani. 4 months itong nakalagay ito sa ilalim ng aking banggera. Doon siya in-stock. Alam nyo, right, it's drizzling. Okay, so nasa ilalim tayo ng puno. Kahit paano, matatapos natin to. So let's continue the story. So ito, apat na buwan na nga naka-stock doon. At kung sarili kong aning sibuyas ito ay isa sa pinakamagandang ani dahil ang tagal nang inabot niya. 15 kilograms yung naani ko at hanggang sa ngayon pinapakinabahan ko pa siya. Alright, the drizzling is becoming rain now. Whew. Oh, come on. Oh, tag-ulan. Grabe siya. Whew. Sunod. Oho. Gagatayin natin to. Kukutkurin mo natin. Medyo masarap po kainin itong kinaitan nila. At kupagataan. Kainin natin ng konti. Hindi siya makatas. Hindi siya magkata. Kulang na. Gusto ko yung medyo hindi ganun kagulang yung milk. Okay.
Siyempre, kung natin igisa yung kalabasa. Kasi pinakamatigas sa lahat eh. Kalabasa. Ito ako magdadala siyempre. Yung ating chokabale. Ito ay na ipagnet. Okay? So maraming choices tayo na ating pamilian. Kung ano gusto nating sahog. Pero the best ang bagnet. Bago ko italbog, syempre tasting muna tayo. Ano ito? Hindi ko lalagay ito. Okay, since luto naman na ating bagnet, okay na dyan na ito ko na yan. So hindi natin i-style na yung nasa ibabaw, yung mga restaurant style. Homemade lang to. So ito magbibigay sa atin ang pinaka, the good flavor of this kare-kare. Itong peanut butter. Siyempre pag kare-kare, peanut butter. So I put a liberal amount. Ibig sabihin, sa inyo kung gaano karaming peanut butter. Pero ang nilagay ko, half of this container. Okay? Ganun lang. Baka masyadong luminam-nam eh. Sumarap naman masyado. Ilagay natin. Pero may betsin na rin to. Andito na rin yung betsin or seasoning. Ayan. Pour na lang natin down. Alright? That's that. So tama-tama yung hiwa ng kalabasa natin. Malaki pero medyo nalusak siya. So yung pagkalusak niya, yun ang naging mismo sauce o naging pampalapot ng ating sabaw. Kaya ganyan na. Sakto-sakto lang. And then, the last step is, lalagyan natin gata. Ay, nakakakilang. Alright, tasting now. So, simmer lang tayo, 1 minute, pwede na yan. Ba natin siyempre umuya. Lalo pa ito ko ng kainan, bagdat. Ako po. Parang akong tagapampagat ulit ito. Pampang style. It's done, alright. Can't help. Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns and So, natin titirahin siyempre dito yung bagnet. Puso. Nakakabusog. So dito natapos ang ating episode from my yard. This is 1 yard and also Mauro Balos. Paano na? Wala. Yalo ko muna yung sampayan. May sampay ako ba? Wakas. Okay, hello sunshine. Tulog yung sinampay. May araw na. Bye.